Chinese, who are you? I have told you. Are you deaf? Ayan mga kaibigan, magandang gabi. Bakit ba naman tayo laging pinakikialaman ng ating mga kaibigang Amerikano? Ito mga kaibigan, nabalitaan ko itong Taiwan na opposition leader na nagpunta mga kaibigan sa China. Biruin nyo, lahat tayo nag-aabang kung kailan tayo naghahanda. Di ba? Sabi ni General Brown na naghahanda tayo. Para saan? Ayan. Pero ngayon mga kaibigan, surprisingly, ay nagkita at nakipag-usap itong leader ng Taiwan, yung opposition leader sa China. Ayan, pakinggan ninyo mga kaibigan ang sinabi niya. In Taiwan, we must make every possible effort to avoid war, and we must seize every opportunity and possibility to expand the foundation of peace. So, holding on to this wish, today, we depart from Taipei. This trip to visit the mainland. We formally want to show the whole world that it is not just Taiwan unilaterally expecting peace. I believe everyone wants to see through this peace journey whether the CPC Central Committee has the sincerity and determination to resolve all potential conflicts through peaceful dialogue and exchange across the strait. At yung sinabi niyang yan, mga kaibigan, ay kumbaga, hindi ko alam kung gaano tatanggapin ng mga kaibigan nating Amerikano. Dahil biruin nyo, ang hatid ng kanyang mensahe ay pakikipag-isa sa mithiin ng mainland para sa isang cooperation ng unification. Biruin mo, babalik na ang Taiwan sa China. Yan ngayon mga kaibigan, ang sinasabi natin. Pero habang tayo, dahil maraming mga Pilipino ay nagtatampo sa China at talaga namang pabor na pabor sa kagustuhan ng Amerika. Dahil kung ayaw nyo yung ginagawa ng China, kanino kayo pumapabor? Di ba? Pwede namang sabihin nyo, hindi, neutral kami. Neutral dapat. Nakapokus pa din tayo sa military intervention at naniniwala si General Browner na ready tayo sa loob ng 30 araw. Sa oras na magkaroon ng gulo, ready raw ang Pilipino. Binuhin niyo mga kaibigan. Ready kayo? Ayan. Yung sinasabi ni Browner na ready raw tayo for confrontation sa loob ng 30 araw. Binuhin niyo mga kaibigan, kaya ba daw natin na maghintay ng tulong after 30 days darating? Mga kaibigan, naniniwala pa ba kayo dyan sa... One eternity later. Maniniwala pa ba kayo? Nakita nyo naman ang nangyari ngayon. Hindi ko na sasabihin kung ano yung mga nangyari. Pero mabigat ang kinaharap na problema ng ating kaibigang Amerika. Pero bakit di natin baguhin yung strategy natin? Ibahin natin yung strategy natin. Imbis na military, ang paghandaan natin, diplomasya. At yung ilalaon nating pera para diyan sa mga kagamitan, bawasan natin, ilagay natin sa ibang bagay na mas makikinabang yung marami. Dahil kung 30 days lang ang kaya natin, hanggang 30 days lang, biruin nyo. 30 days lang kayang lumaban ng isang bansa. After 31 days, hindi na. Sasabihin na natin, teka lang, hihintayin namin yung aming mga kaibigan. Paano kung walang dumating? Yan ngayon mga kaibigan. Meanwhile. Meanwhile. Diba? Paano kung walang dumating? Kaya itong ating mga plano, hindi pwedeng aasa lang tayo sa iba. Imbis na pondohan natin yung ating mga defense, ibuhos natin yung pera natin dyan, ang gawin natin, mag-alat tayo ng, dahil kilala naman ng mga Pilipino na mga OFW, doon tayo mag-capitalize sa mga Pilipino, sa tao. Kung ano yung mga strong points ng mga Pilipino, dahil tayo, magaling tayo Kahit saan pumunta ang Pilipino, nakikilala, maganda. Maganda ang kanilang performance. Doon tayo mag-capitalize. Suportahan natin yung mga kamag-anak, yung pamilya ng mga OFW, yung mga pamilyang gawin natin, bawat isang pamilya dapat mayroong matapos na mga college graduate, mayroong magtapos. Kasi doon lang magsisimula ang
ang pagganda ng ekonomiya. Ikukumpara natin sa mga kalapit nating bansa, maraming gumagraduate sa engineering, information technology, agricultural engineering. Yung mga bagay na mayroong pwedeng magpaunlad sa bansa. Yung medical, damihan pa natin yung wag lang nurse, damihan pa natin yung magiging doktor. Dito natin ibuhos ang ating atensyon dahil ito yung magiging dahilan para maging maganda yung ekonomiya natin. Hindi yung paghahandaan natin yung pagdepensa. Sa liit ng bansa natin, kahit gaano karaming bala ang bilhin natin, hindi na bala ang uso ngayon, missile na. Kaya wag natin sayangin ang buhay ng mga kabataan. Biruin nyo, kung magkakagera, sila rin ang tatawagin, mga bata. Dahil ang gera ay walang kinalaman sa atin. Hindi naman tayo, kung itong Taiwan nagsusumikap na makahanap ng solusyon para maging peaceful, tayo lalaban at meron pa tayong time frame hanggang 30 days lang. Paano kung maging 31 days? Di ubos na tayo. Saan man kayo dako na mundo mga kaibigan, keep safe. At syempre, salamat po. You know I'm mobbing with the D.R.E.